Total ikaw si Santa, ha? Sana libre ka no ti agprete apo, dagi aglugan ti partas, mapanjay Ilocos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mahirap talagang nababalugoong ha? Ayan, mainit ang ulo ni Katunying. Good morning Secretary Jamie Bautista, ha? Ayan. O nga para pati yung subway, ha? Abay, hindi na yata umusan yung subway. Hanggang yung hukay, hanggang veterans golf course lang yata, ha? Hindi na umusad. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. O yung mga kasama naming nakabakasyon, ha? Ayan, bumalik na kayo. Kami naman. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Umuulan po mahabigan sa ilang bahagi ng Metro Manila at kalapit na probinsya. Abay, grabe, ha? Abay, dyan sa Palawan at Mindoro. Abay, may mga binaha at meron nang nagsipag-evacuate, mga kuya, mga ating, ha? Abay, sana Lord, ha? Ayan, sana umulan, bumaha ng bonus. Ayan, bonus at 13-month pay. Yan naman kailangan nating bumaha at umulan. At umulan ng bonus na pera. Ayan, sana dollar. So this is Christmas. For weak and for strong. The rich and the poor ones. The road is so long. It's a wet Christmas, mga ating mga kuyang, mga lolo, mga lola, mga misis. Ano ba naman ito, ha? Abay, walang bagyo pero may shear line daw. Ayan. Kaya umuulan po sa ilang bahagi ng Metro Manila at syempre, abay, ang lawak yung inuulan. Bakit gano'n na pag-asa, ha? Ayan. Sino nga bang sekretary ng DOST, ha? Si Solidum. Ayan. Abay, ang sabi po ng pag-asa, tama ba? Abay, Camarines Norte, Kamsur, ha? Uulanin pa rin. Pambihira naman, katata, di pa sila nakaon sa pagbaha dyan. Abay, kasama na ang Quezon, Aurora. Abay, malawak, ha? Abay, pati sa inyo, Governor Ben Ebardona, Eastern Samar, ha? Abay, Cagayan Valley, ano ba naman ito? Aurora. Wow, parang ang Pasko natin. At syempre, dahil, ang bilis ng oras, ha? Abay, 15 hours na lang. 15 hours and 45 minutes ay Pasko na, mga misis. Ala nang tulugan, Lord. Ayan, sana po ay masaya ang Pasko natin. At syempre dahil birthday ni Jesus Christ, ha? Abay, pasalamat din tayo sa ating mga blessings na tinanggap, malaki man o maliit, ha? Pero mga billionaires ngayon, mga kuya, mga ating, talagang iba ang celebration nila ng Christmas, ha?
Abay, sakay nung kanilang private jets, ayan, mga yate. Tulad na kanilang mga private resorts. Wala talagang ganyan, ayan. Ito yung sermon ng sermon, ha? Ayan. So, bakit tama nga naman lahat po yung mga umaasa ng 4-piece, mga ayuda, ha? Ayan. Abay, sana hindi ito maging daan para kayo maging batugan, tamad, ha? Sana tamaan kayo ng STD. Ayan. Ayan, dapat tamaan kayo ng STD, mga kuya, mga ateng, ha? Sipag, tiyaga at determinasyon para umasenso, ha? Diba, Apo Bonget? Ayan, wag lamang asan-asan ng gobyerno at ang administrasyon naman, Mr. President, ha? Itigil-tigil na po yung pagbibigay ng ayuda. Ayan, create jobs, Mr. President, ha? Ayan, para ang inyong administrasyon na hindi binabansagang Ayuda Republic. Oy, good morning sa mga patungo ng airport, ha? Maluwag na ba ang mga airport ngayon? Abay, si Ninong Don Ramon San Miguel Ang, ayan. Abay, konting pasensya daw po sa mga naagkakaaberya sa airport. Dahil ang sabi ng Don Ramon Ang, change is coming, harinawa, ha? O nga pala, mga kapatid nating mga taga-INC, ha? Sila po ang maglilid ng rally sa January 13. Pwede ka bang sumamang mga taga-Iglesia Filipina Independiente? Sa bagay, lahat yata imbitado, mga kuya, mga ateng, ha? Abay, itong rally na pamunaan ng mga kapatiran, kapatid sa INC, ha? Para po sa unity at labanan ang injustice, Mr. President, ha? At ano pa ba, ha? Yung kwan din, ha? Nagalit na ng kapatiran ng INC dahil dun sa pag-alis ba ng budget ng PhilHealth, ha? DepEd. Ayan, sa bagay, huwag kayong mag-alala. Ayan, yung pong chief ng PhilHealth, ha? Oh, good morning nga pala sa mga taga-Department of Health. Aba. Nakikinig na raw sila sa atin. Bakit? Mukhang may tinututukan sila, ha? Ba't marami bang controversy sa DOH, ha? Sa bagay, marami. Ayan. Ay, good morning, Apo Lucas Bersamin. Apo Little President Attorney Adriana Bersamin. Abay, may ano na ba? Ang tawag nito, may nako na bang kapalit kay PhilHealth President CEO Emmanuel Ledesma? Dahil ang sabi na aking bubit abay, secretly ba't ganitong akin? Ba't itong monitor rito is tunying pa andito? Ha? Masyado namang delayed. Ayan. Ang sabi na aking bubit nag-interview na, ha? Ayan. Nag-interview ng pwedeng pumalit dito kay Emmanuel Ledesma sa PhilHealth, ha? Kilala ko, nagkataong kilala ko yung isang in-interview, ha? May isang opisyal ng private company, yung may kinalaman sa health insurance. Ayan. Sino pa kaya, ha? Well, abangan natin yan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. And so this is Christmas. Mga kuya, ingat-ingat. Ayan, nasa ating linya, ha? Ang spokesperson ng Department of Health. O yung mga party rito, party doon, ha? Ingat-ingat, mga kuya, ha? Ayan, ang paalala po ng emperador, eat moderately. Ayan, huwag masyadong matatakaw, ha? Lalo sa mga matataba, ayan, mga lechon, ha? Buti lang sana kung lechon na binibili nyo yung cholesterol free. Ayan, galing kay Aling Lydia sa Lechon at Darly Ricky De Roca. Nasa ating linya ang spokesperson ng Department of Health, Assistant Secretary Albert Domingo.
Asek Albert Domingo sir, naimbang good morning, naimbang Pasko, Merry Christmas. Naimbang bigata, Manong, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Mukhang nasa Ilocos na kayo o nasa DOH pa? Nandito lang po sa Maynila. Background lang po to. Akala ko nagawit ka na dyan Ilocos, Slovakia. Ayan. So dito po dito kayo magpapasko, Asek Domingo sir. Ayan. Opo. Dito lang po sa Maynila. Ayan na. Unang Asek Domingo, ayan na. Para po sa mga lolo at mga lola, mga senior citizens, makinig kayo, ha? Dahil kahapon yata ay pinirmahan ni Secretary Ted Herbosa yung Department of Health Administrative Order number 2024-007. Ito mga misis, mga lolo, mga lola, yung requirement ba ng senior citizens booklet, yung senior citizens purchase slip booklet na pagka wala ka dyan mga lolo, mga lola, pagkapunta ka ng Mercury Drug, Watsons, hindi ka bibigyan ng 20%. Pero ito ay nilip na yata, Asek Domingo sir. Opo, Manong, pamaskong handog na ating Pangulong Marcos Jr. at ni Secretary Herbosa. Ito pong pag-alis ng requirement para sa purchase booklet. Dalawa na lang po mga lolo't lola ang kailangang ipakita kapag tayo po ay bibili ng gamot para makakuha ng diskwento. Una is yung ating ID, maaaring senior ID or kahit anong ID na meron tayong birthday na nakasulat. At ikalawa po yung reseta ng doktor. Yun na lamang po. Pwede ba face value na lang? Kung nakita naman natin si lolo at lola na uugod-ugod na hirap nang maglakad, hahanapan pa ba ng senior citizens card si lolo at lola? Pambihira naman, oo. Kailangan pa ba yun na Asek Domingo sir? Actually, Manong, sa totoo po, pag ako'y bumibili ng gamot, nakikita ko naman po yan. Siyempre, tungkulin naming sabihin required pa rin. Pero nauobserbahan namin na kapag obvious naman po na matanda, ang nagiging lenient ang ating mga, sasabihin ko sana yung brand ng wag ko sabihin yung ating mga drugstore. Puwapayag naman sila. Pero yung reseta ho talaga, yun importante ho yung reseta. Kasi yung reseta, nakasulat talaga kung ano yung gamot. Baka mamaya, iba ho yung gamot na mabigay sa inyo. So, wag ho tayo din kakalimutan yung reseta. Ayan, sa bagay, importante yung reseta. Pero kung ang bibilhin Cortal Medical, kailangan pa ba ng reseta yan? Sa atin pong over the counter, ang ating pong rules kasi dahil kung kailangan natin ng diskwento, kailangan po ang reseta ay nakasulat sa ngalan ng isang senior citizen. Kasi baka humaabuso kung walang reseta pag over the counter. Pero nabibili naman ho ang over the counter ng walang reseta. Yun nga lang, wala hong discount. So maganda ho na may reseta pa rin. Ganun ba yun? Kung halimbawa bibili ako ng Neosep man lang, kailangan pa rin ng reseta, Asek Domingo sir? Kapag ito po ay para dun sa senior, para malinaw po na yung gamot ay para dun sa ating nakatatanda. Ganun ba yun? Ayan, alam mo, kaya mga senior minsan nakalimutan yung yung reseta. Ayan, Cortal lang naman, medical man lang yan, Yosef man lang yan Kailan pa ba ng mga reseta yung mga ganyan-ganyan napakasimpleng bagay? Mabebentahan naman ho sila, Manong. Yun nga lang po, yung diskwento, sayang yung 20%. Meron naman ho tayong mga health center na libre ang konsulta, libre ang reseta. Ayan. Anyway, Asek Domingo, ngayong 15 hours and 40 minutes na lang. Pasko na. Ayan, kainan na mamaya. Ayan, Noche Buena na, ha? Ano po ang babala natin sa ating mga at ano mga dapat gawin na Asek Albert Domingo, sir? Yes po, ang sinasabi namin sa DOH para ligtas ang ating Christmas, dapat meron tayong tamang pagkain. Ang tamang pagkain ay bawas-bawasan or iwasan ang mga pagkaing Ano yung mga pagkaing Sobrang maalat, matamis, at mataba. Sabi namin, paano na yun? Yun ang mga masasarap, di ba? Paano na sa atin yung mga yung bagnet? Ayun, bagnet. Ay, apo. Kilawin. Ayan, oo. Kilawin, bagnet, di ba? Ang sabi nga ho ni Secretary, yung pinggang Pinoy, wala naman hong problemang tumikim-tikim. Ganito po ang gabay. Sa isang buong plato, kalahati dapat yung ating mga gulay at prutas. Nako, Manong, naisip ko katuray, siguro yung ating mga arusep. Ayan, arusep, pariya, ayan, marunggay. Parang pinggang Ilocano yung nangyari. Kalahati doon yung ating gulay at yung ating mga prutas. Tapos yung isang kapat, doon lamang yung ating mga carbohydrates. Yung mga tupig, talagang
talagang Ilocano talaga yung mga tupig, yung mga suman. patupat. Patupat. Nakakamiss Oo, tuloy tapos yung mga bagnet, ano lang yun, mga 1/4 lang uli. So parang kalahati, gulay at prutas, 1/4 yung ating mga matatamis at saka yung mga carbohydrates, 1/4 yung matataba at saka yung mga protina. Ayan, eto pa, Aseka Domingo, siyempre, pagka ganitong celebration, minsan may konting inuman, ayan, naku, lalo mga magbabarkada, ha? Abay, sisimulan lang hating gabi hanggang maghapon na yan. Ayan, minsan bigla may mga sumisikip ang dibdib, nirapang huminga. Ano mga emergency na dapat gawin pagka ganyan ang nangyari, Asek Domingo, sir? Opo, una, prevention is better than cure. So kung pwede pong wag nang uminom, mas maganda po yun. Pero para sa ating tanong, no, ano ba yung mga simptomas? Pag tayo nakaranas ng paninikip ng dibdib na biglaan o kaya yung pananakit na sobrang bigat or hirap huminga, importante ho na tayo ay sumangguni kaagad sa emergency room. No? Wag ho nating parang bang sasabihin, ay wala lang to, tas upo lang sa isang gilid. Lalo na kung biglaan at lalo na kung yung kwento nyo, Manong, na umiinom. Kasi meron tayong tinatawag na holiday heart syndrome. Ito po ay dahilan sa pagsobra ang pag-inom. Yung alcohol sa dugo tumataas, yung puso nalilito sa kanyang tibok at nagkakaroon ng problema. Yun po yung mga simptomas sa hirap sa paghinga o kaya namamawis ng sobrang lamig, mabigat yung dibdib. Ay nako, baka heart attack na po yan. No? Tayo po pumunta sa ER. Paano yan kung aglalo di ayan tayo, probinsya, ayan, barangay, Adayuti Hospital, malayo sa hospital. Ano ang dapat gawin na Aseka Domingo? Emergency pang ano lang, ha? Pang bago madala sa ospital na malayo, ano ang dapat gawin doon? Opo, pag ganyan ho talaga, so una sa lahat, ating ihiga ang ating pasyente at tingnan natin na kanyang, sabi nga nila sa emergency, ABC, airway, breathing, and circulation. No? Titignan natin na siguraduhin walang nakabara sa kanyang bibig kasi baka kumakain, baka umiinom, so alisin yun, na linisin yung kanyang bibig at siguraduhin naririnig natin na humihinga. Tapos yung circulation, syempre kung may pulso. Ngayon po, medyo mahabang usapan pero kung marunong kayo mag-CPR, kahit po yung tinatawag na chest-only CPR, kung walang pulso, ay pwedeng simulan po iyon. Pero kung hindi po marunong, wag hong magdulong-dulungan dahil baka mamaya akala natin tama yung ginagawa natin, mali pala. So, magandang tumawag na ng tulong sa pinakamalapit po na health center. Anong sabi niyo, ABC, Aseka Domingo, sir? Ano ibig sabihin ng A tsaka BNC? ABC po, airway, so ang hingahan, breathing, ang hininga, circulation, ang daloy ng dugo. Airway, breathing, circulation. Ayun. Siyempre, pag ganitong handaan, inuman. Paano kung nasobrahan ng kain ngayon na-choke na, hindi na makahinga? Anong dapat? Kasi alam mo na, pagka nag-iinom minsan, yung iba dyan, yung pulutan, ginagawang ulam. Ano ang dapat gawin dyan, Asek Domingo, sir? Mga na-chochok pag ganun, ba? parang Manong, nahigop yung yung pulutan, hindi nang hinuya. So, ang gawin natin, may mga tinatawag tayo dyan na makikita nyo sa Google yung Heimlich maneuver. Heimlich. Heimlich maneuver. Hindi ko siya ma-demonstrate kasi lack of time tayo, pero parang linalagay nasa likod ng pasyente yung magre-rescue. Tapos nilalagay niya yung kanyang dalawang kamay doon sa tiyan. Para siya nakayakap pero nakayakap sa tiyan. Tapos bigla ang para bang pinapasok sa loob para lumabas sana yung nakabara. That's one, pero sa matatanda po yung ginagawa, no? Wag sa batang maliit. Number two, lalo na pag mga bata or kunyari matanda na hindi masyadong malaki ang katawan, minsan tinatawag parang back tapping, parang sa batok. Wag naman malakas na parang gano'n. Pero yung saktong lang parang para matanggal yung nakabara. And then may isa pang posible yung tinatawag ho na ito medyo kung trained lang ho tayo kasi baka magka-problema mas lalo. Ibig sabihin titignan yung bibig, finger sweep kung may pagkain na naaabot tas kinukuha. Pero kung di ho tayo marunong noon, wag nating gawin kasi baka matulak pa natin. Ayan. O nga pala, Aseka Domingo, sir, minsan ginagawa natin yan, mga minsan umiinom para maalis ba yung kabag o sa tiyan o kaya ay parang nachocho ka. Ang ginagawa ay dinudukot yung lalamunan. Pwede mo yun?
Wag ho kasi pag ganun kasi una baka mamaya yung daliri natin na madumi ayaw nating magkaroon ng infection, no. Ikalawa, wag tayo basta-basta mangangalikot sa loob ng ating lalamunan kasi may mga reflex na tinatawag na maaaring maistorbo yung tibok ng ating puso. Parang may mga vasovagal reflex na sinasabi na ayaw natin mangyari. So alam nyo, Lakay, no, Manong, ang pinakamaganda talaga is prevention. No, parang basic lang yung sinabi natin na airway. Alam nyo, sa lahat ng sinabi ko, huwag nyo kalimutan yung ABC. Airway, breathing, and circulation. Kasi hanggang dumating yung rescuer natin, basta yung ating hingahan, yung hininga at yung daloy ng dugo ay tuloy-tuloy, makakalaban ho tayo. Ano man yung sakuna na yun. Ayan. So hindi pala advisable yung dinudukot yung lalamunan para lumabas yung sabihin natin isuka yung nakabara sa lalamunan yung para medyo makahinga ng maluwag. Hindi advisable yung gano'n. Hindi po. Wag po kasi meron yung tayong risk of tinatawag na aspiration pneumonia. Kapag pinilit natin ang sarili natin na parang essentially sinasabi po natin pinapaduwal, pinapasuka yung sarili natin. Opo. Mahirap po yun kasi umaakyat yung laman nung tiyan. At pag nangyari po yun, maaaring malipat yung pag-akyat, baka pumunta dun sa kabilang tubo, papunta sa baga. So hindi natin masyadong inaabiso yun. No, we don't do that. Ganun ba yun? Pagka galing sa loob and then pagka pinilit mong iduwal, pwedeng mapunta sa baga? Meron pong risk. Tawag po namin doon aspiration pneumonia. Kaya mas maganda ho talaga na pag nandun na ho at hindi tayo medical staff, wag ho nating gawan ng mga maneuver na hindi natin sigurado yung mangyayari. At saka pagka busog na, tama na. Wag nang kain lang. Wag lamon. Yes, parang ang tawag po dun sa lamon na masyadong mabilisan binge eating. Hindi rin ho maganda 'yun dahil yun nga baka nagkaroon ng choking, mabilaukan, magkaproblema. Yung tamang hinay-hinay lang po na tikim-tikim, sundot-sundot, ganoon na lang po tayo. Ayan, Asek Domingo sir, anong rekomendasyon ni Secretary Ted Herbosa bilang chairman ng PhilHealth? Talagang dapat palitan na itong si Ledesma ng PhilHealth? Ay hindi po nanggagaling kay Secretary Herbosa po yun, no? Yan po ay para sa ating higher authorities at hindi ko kayang komentuhan, mataas po sa pay grade ko yan. Ganun ba? Akala ko nirekomenda ni Secretary Secretary Herbosa na palitan na si Ledesma. Ay hindi ko lang alam yung mga ganyang usapan, sa taas po yan. Ano ba yan? Ano ba mga marites yan sa DOH? Nako, ayaw po natin na marites ang nagsasabing walang PhilHealth next year. Nako po, maraming pera ha. Ulitin ko lang po, gamitin ko na yung pagkakataon. Meron pong budget ang PhilHealth, 284 billion ng ating budget po para sa PhilHealth. Yung nawala po lamang ay yung subsidiya. Ayun, nga pala, may sinasabi ang mga private hospital, sina Dr. Degrano, sina Dr. Minguita Padilla. Abay, yung ewan ko lang kung sakop niya ito kasi PhilHealth naman ito. Sinasabi, di ba, may sinasabing 600 billion na surplus. Abay, kung tutuusin daw, kung babayaran lahat ang utang ng PhilHealth sa mga private hospital sa Asek Domingo, abay, kulang pa yung 600 billion. Abot na po ng 1.3 trillion ang utang ng PhilHealth sa mga private and government hospitals sa Asek Domingo. Manong, yung pong sinasabi niyo yung Insurance Contract Liabilities, ICL. Alam niyo po yung ICL? Insurance, ano po yan? Contract Liabilities. Yan ang sinasabi nila. Yung ICL po, kinukwenta lang po yan sa papel. Isa po yung, kumbaga, sabihin na natin sa Tagalog, hula. Isa yung prediction kung ano yung mga bayarin sa susunod. Pero hindi ho yan resibo. Totoo po na merong utang sa mga ospital to the tune of around 15 billion sa DOH hospitals. Baka buwaba na ho, no? Kasi nagre-reconcile na sila. Tapos sa private, yung huling sabi ni Dr. Degrano, nasa mga 6.6 billion. Yun po yung mga utang. Pero yung sinasabing 1.1 trillion, yan po ay isang hula, maaaring mangyari, maaaring hindi. At medyo masyadong malaki po yan, Manong, kasi alam nyo, ang gastusin ng buong bansa sa isang taon para sa healthcare, 1.4 trillion. Kaya nga nakalula. So hindi siya, ganun ba yun? Pero ba't kasi nasa gobyerno, ang daming pera, yung utang ayaw bayaran. Kawawa na mga private hospitals.
Ayan na nga po ang sinasabi ng ating Department of Health and PhilHealth Chair, so Secretary Herbosa, na parang dapat talaga ang trabaho ng PhilHealth ay bayaran ang benepisyo ng mga miyembro ito. Bayaran ang mga ospital, ang mga doktor. Kaya hindi dapat nag-iipon, hindi dapat investment fund, hindi dapat pinupunan. Kasi alam nyo pa pag sinabing ipunin yung pera para tipunin sa ICL, talagang hindi na magbabayad si PhilHealth. Isipin nyo, Manong, 1.1 trillion, hindi biro yan. Ang laking pera, ang gagawin ng PhilHealth, mag-iipon na mag-iipon. Hindi na siya magbabayad. Ayan. Anyway, Asek Domingo, sir, maraming salamat. Merry Christmas. Naraksak Pasko ka na imbang nga barong atawan, Apo. Naragsak ka Pasko, Manong. Merry Christmas din po sa lahat dyan sa istasyon and good morning. Good morning, Asek Domingo. Ayaw daw nila ng marites sa Department of Health. Dami naman kasing mga marites dyan ha? Parang si Santo Papa lang, si Pope Francis, ha? Pinapagalitan yung mga close age niya, mga obispo, mga bishops, cardinal. Dahil sila ay mga marites sa Vatican. Ayan. Ang sabi ng Santo Papa sa kanyang mga malalapit na tauhang mga obispo, mga kardinal, ha? Huwag maging marites. Ayan. Huwag magsiraan. No backstabbing. Ayan. Dapat mabubuti lamang ang sinasabi. Ayan, ng kapwa obispo, kardinal. Hindi siraan. Ayan. Pati pala sa Vatican. Hindi lang pala tayo mga misis ang may mga marites dito, ha? Ayan. Pati sa Vatican, ayan, nagagalit ang Santo Papa, ha? Pero ito hindi marites ito, ha? Ang sabi po na ating bubit na pare, mukhang malaki ang chance ni Cardinal Tagle, ayan, na maging Santo Papa. Wow! Sana nga, ha? Ayan, baka candidate po ang Cardinal Tagle na maging kapalit ni Pope Francis. And so this is Christmas. Balikan natin ang mga reports. Si Standby Leta Narciso. Abay ngayong 15 hours and 25 centavos. 25 minutes na lamang, Miss Leta. Ano ba ang schedule ng Pangulong Marcos ngayong bisperas ng Pasko, ha? Wala bang mga pahabol na mga magandang balita para sa bayan? Para sa Ayuda Republic. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Bilis ng oras, CJ, ha? Ayan. CJ, ayan. Sabi ni na Justice Lopez, ayan. Justice Gaerlan, Justice Lopez, ha? Mag-aral daw po kayo mag-goal para humaba pa ang buhay po ninyo. Para kayo pa ay maging healthy. Ayan. Oras, ganap na alas 8:35. Ang balitang ito ay hatid sa... Akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Sister Elle. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. At hindi tayo iniiwan sa ere kahit 15 hours na lang, 15 minutes. December 25 na, Lakay. Kaya happy birthday sa mga
ka-birthday ni Jesus Christ. Ayan. Oo nga, ayan, binanggit mo na rin lang bago tawagin yung report sa sa Malacanang. Ayan, batiin natin itong ka-birthday ni Jesus Christ. Sino yan, Lakay? Ayan, si classmate. Ayan, si Congressman JJ Romualdo ng Camiguin. Oh. Jesus ito eh. Jesus. Ayan, Congressman Jesus, ano nga bang JJ Romualdo, ha? At si Manong Jose din. Ayan, dating House Speaker Joe De Venecia. Ayan. Advance happy birthday Aba, po. si Kuyang Ram de Mesa. Happy birthday, Berry. Congressman ng Dagat Party List, ha? At Kuyang Armin Luistro. Uy, si sister. Uy, kumusta ka na, sister? Birthday mo pala, ha? Grace Galindez Gupana. Uy, si Idol, ha? Idol Conrad Banal. Aba, para sa mga kakilala po, kaibigan ni Conrad Banal, abay, birthday po niya ngayon. Ayan, binabati ng Friday group mula kay parang Elmer Ngo at kay Governor Ben Ebardone. Happy birthday, Idol Conrad Banal. Kay ating Judy Dansal. Ayan, ay ating Judy, nasa NFA ka pa ba? At happy birthday din kay Kuya Norman Joel Vargas at kay Mrs. Dansal. Ayan, Kuyang Mark, di mo naman sinabi. Sabi niya, pakibati naman ang nanay ko, Kuyang. Sabi niya, nanonood sa'yo sa Amerika. Wow. Di naman sinabi yung pangalan ng nanay. Di Mrs. Dansal na lang. Ayan, ikaw talaga, Kuyang Mark, pabati ka, kulang-kulang. Mukhang nagkakalimutan, Lakay, no? Mukhang kailangan itong uminom ng Memo Plus Gold. Ayan, Pero Merry Christmas at Diyos maray na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol, Lakay. Lalo na dyan sa Jubilar, dyan po sa Albay. And of course, sa ate ko at mga pamangkin ko, Ate Annie. Merry Christmas sa inyo. I miss you all. Ayan. Na-email mo ba yung regalo mo sa kanila? Ay, na-Gcash ko na, Lakay. Wala na akong utang. Iba talagang magregalo ang Sister L. Pa-Gcash lang. Ayan. Gcash 20. 20 million. Ayan. Happy birthday din kay kay Lolo Jimmy. Aba, 64th birthday pala, ha? Jimmy Manawaran na Dasa ng West Rembo Taguig. At happy birthday din kay akala ko birthday ni Ricky, ha? Ricky Ileto, Benji Nabea at Lemar Bustamante. Merry Christmas. Hello sa inyo, si Ninong Ricky. From Senator Florente Rosales at Lito-Lito Lapid-Lapid. Hi, Sir Flor. At kay Sen Lapid. Abay, Senator Lito-Lito Lapid-Lapid, ha? Ayan, gusto kang daigin ni Manong Chabit, ha? Oh, bakit? Santa na siya ngayon. Santa Chabit. Oo, sabi niya, siya daw si Santa Claus pero hindi malaki ang kanyang tiyan. Ayan. At saka hindi daw lumilipad yung kanyang usa. Mayroon siyang leon. Oo. Saka mga tigre. Ang lumilipad na yung mga bus ng partas. Oy, Manong Chabit, para solid north ka. Ayan. Abay, apo ka na ito'y Aldo ti Pasko kang barong atawan. Ilibre mo apo amin ti pagpreta na gaya agawit Ilocos. Para malaki ang tipid. Tapno, landslide ka. Ano yan, Lakay? Mga ilang buwan? Isang buong taon. Hanggang eleksyon. Total, namimigay ka na lang kamo. Santa Claus, namimigay ng pera. Lubos-lubusin mo naman ng Chavit. Lalo na ngayon, Lakay, peak season. Ay, sinabi mo, ha? Ayan. Oy, naragsak nga Pasko, ha? Apo, second gentleman man sa Carpio. Ayan, ha? Merry Christmas sa Kabsat. Ayan, naragsak nga Pasko na imbag nga barong atawan, ha? Abay, kumusta ni ating Sarah. Ayan, sana happy and merry sa lahat. Sa Pasko darating. Abay, darating na. Ilang oras na lamang, ha? Celeste Ligaspi, ha? 15 hours na lang. 15 hours. At 10 minuto, Lakay. December 25 na. Wow, bilis ng panahon, ha? May Pasko ba? Actually, ako Lakay, honestly ako, personally, parang medyo hindi ko maramdaman. Ganun ba yun? Pero thankful tayo dun sa ating mga natanggap na biyaya. Ay, nga pala. Pasalamatan lahat natin yung mga nakaalala po sa atin. Maraming salamat po at sana ay marami pang blessings ang matangbo nyo to share. Ayan. Yes. Hoy, Lakay, may gusto akong pasalamatan. Teka muna, baka magpasalamat. Ayan, sino yan? At sa mga nakalimot. Ayun, tayo na
naman eh. Ayan naman eh. Hanggang New Year pa po tayo. Huwag mo kayong mag-alala, di naman po kami umalis sa RH. Grabe ka naman na kayo magparinig. Itong si Ninong ko, nakalimot yata Sino ba? eh. Ninong Luciutan. Ayan. Ay, wala ba? Ninong Don Jaime Sobel de Ayala. Huwag ka raw mag-alala ka. Ganun ba? Iyahabol sa New Year. Don Ramon San Miguel Ang. Sino mga pwede natin maging ninong mga... ninong mo. Mga hindi nila alam yung mga ang pangalan na sa Forbes magazine. At saka yung mga 2 letters lang last name. Oo, ayan. Tama, 2 to 3 letters. yung asawa ni Principal. Ayan, ay, eto hindi to 3 letters. Ninong Manny Villar. Ninong Manny Villar. Ay, parang nagbigay naman na daw siya. Meron na ba? May natanggap naman tayo. Hindi mo na kasi nakikita lang kayo. Patong-patong na siguro. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nakaalala, nag-share ng mga blessings. Kahit hindi po sa amin, ha? Sa iba. Lahat po ng mga nagbibigay sa kanilang kapwa. Pagpalain po kayo lalo ni Lord. And of course, may gusto ko pasalamatan lakay. Sino? Ang Ninong Roland Paulino. Hi, Sir Roland. Good morning at maraming salamat. Merry Christmas. Isa ko si Ninang Cynthia. Ayan. Magmamano po Cynthia ako sa Paulino inyo. at Ninong Mayor Len J. Mayor Len J. Paulino. Ayan. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas po. Ayan, sa mga taga Olongapo City at taga Chuck de Moore sa Shrine Club. Oy, tika muna, taba ako makalimutan eh. Malungkot ang Chinatown ngayon na Sister M. Bakit ba kayo? May namatay po sa amin dun sa Chinatown eh. Ayan, our condolences. Makipagladingit kami apo. Kani kasing insong puntanilya nga rod. Pimusay mo dun dahi barona ni Epeng. Ayan. Si Efren Epeng Fontanilla. Ayan, sinundo na ni Lord kahapon. Our condolences sa pamilya Fontanilla dyan po sa Chinatown, Pinili, Ilocos Norte. Ayan. may Chinatown kami sa Pinili, Ilocos Norte. Okay, hindi lang sa Binondo. Ayan. Talaga. Parang gusto ko mapunta dyan sa Chinatown nyo. Sige, ayan. Alam mo kung ba tinawag na Chinatown? Bakit? Lahat ng mga tao doon singkit. Ay, talaga? Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Ano bang latest kay Pangulong Bonget, Miss Let? Happy pirmahan na? Aba, teka muna, inaayos na ba yung budget ng DepEd? Abay, magtatampo na naman ang DepEd Secretary Sani Anggaran yan, ha? At yung budget ng PhilHealth, ayan, na naibalik ba? Hindi na zero, ha, yung subsidy. Pero anyway, ang 2025 proposed national budget, abay pipirmahan na raw ng Pangulong Bongbong Marcos sa Rizal Day. Aba, sa Lunes. December 30. December 30, ha? Aba, pwede bang pumirma ng ganitong official function ng holiday? Rizal Day Ayan, holiday. Wala bang ano doon, ha? Apo Lucas Bersamin. Anyway, alamin natin ang detalye mula kay Leta Narciso at may mga nabago ba? May mga line item veto ba ang presidente? Mga insertion. Mga insertion. Ayan, oo. Sa lahat na insertion, ito hindi maganda eh. Ayan. Kaya siguro lang kayo pinagpagura niya talaga yan, binabasa niya per paragraph. Yes, at Apo Secretary Manny Bunuan, ha? Dagitay insertion, dagitay flood control project, Apo. Sana naman lakay. Sana na wala na yan, ha? Abay, sabi nga ng mga taga DPWH gayahin nyo lang si former Secretary Singson. Ayan, sob na tayo dyan sa Department of Public Works. Eto na, Merry Christmas ba ang Malacanang? At ngayon ba alis na ba ang first family sa Ilocos?
Alamin natin ang latest mula sa Malacanang at ano ang may mga kinatay ba? May mga binito ba, Miss Olette? Dito sa proposed budget. Ayan. Nakausap na ba ang mga taga Bicameral Conference Committee? Nga pala, sino ba yung mga members ng Bicam Raymond? Ha? Manang Milky, ha? Sila na lang yata naghati-hati. Grabe naman yun, loko. Divide-divide. Divide-divide. Oo, kaya lang hindi raw fair. Divide-divide. Ayaw mo na hati-hati, divide-divide. Ayan. Divide-divide ng pork barrel. Ayan. Pero hindi na pork barrel ngayon na, sister. sister. Tawag Talagang kanya-kanyang panahon na dati pork barrel, naging CDF, Countrywide Development Fund, naging PDAF, ayan, Priority Development Fund, and Assistance Fund, ayan. Ngayon ayuda, ayan. Ganun din same different color, same dog. Ayan. Askal pa rin yan. Ang hirap naman ng lakay kasi binabago lang yung terminology pero same pa rin. Same lang. Parang yung lakay nag-rebrand ka pero hindi ka nagpalit ng logo. Sinabi mo. Narito ang detalye mula kay arrest number 14. Abay, ilang billion ba? Nadagdagan ba, Miss Letta, ang budget o kinatay ng Ilocanong presidente? Arrest number 14. Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, Sister L, kinumpirma ng Malacanang na lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang General Appropriations Act sa December 30. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, pipirmahan ng Pangulo ang 2025 national budget pagkatapos ng Rizal Day events. Sa naunang anunsyo ni Senator Amy Marcos, gaganapin ang ceremonial signing ng pambansang pondo sa susunod na taon sa Lunes ng umaga sa palasyo. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na lalagdaan niya ang higit 6 na trilyong pisong budget bago matapos ang taon at hindi magkakaroon ng reenacted budget. Nitong mga nakalipas na araw, puspusan ang ginagawang pagbusisi ng Pangulo kasama ang kanyang economic manager sa national budget, partikular sa mga insertion na hindi kasama sa original na budget request. Sa ngayon, Lakay, wala pa kaming detalye nung kung ano yung mga nabago, kung mayroon bang binago, kung tinanggal na yung mga insertion, may binito ba? At kung na yung mga inalis na budget doon sa ilang ahensya. Ayan, araw-araw ba ngayon? Di ba wala bang ulit na? Di ba papasadahan yung budget sa Malacanang ngayon? Wala pang ibinigay na schedule, Lakay. Walang ibinigay na schedule kung may meeting ulit sila. Pero wala rin namang ibang schedule si Presidente. So inaasahan natin na ganun na nga ang mangyayari, Lakay. Kasi kailangang tapusin nila bago mag-December 30. Oo nga pala kasi pag hindi napirmahan yan, reenacted na yan. Kung ano yung budget last year, yun din. Oo, mas mahirap yung, Lakay kasi iba yung paano yung mga program. Same naman pero alam mo, para sa akin reenact na lang, Sister L, para matutong magtipid yung mga nasa gobyerno. Ayan, puro waldas Oo. Kumpara nung nakaraang taon. Oo, ayan, para matutong magtipid. Mr. President, ang kulang yata natin gamitin mo yung pagiging Ilocano, ha? Ayan, kailangan magkaroon ng austerity program. Ayan, tipid. Tipid, ayan, gumastos sa kung saan lang talaga kailangan. Ayan, huwag gastusan yung mga flood control project na kakalkalin lang konti yung ilog, nakatambay yung backhoe, ayan, tapos na. O yung mga rock netting, ayan, Parang ang labas nito, Lakay, wants versus needs to Ano? Wants versus needs. Oo nga, ayan. Puro wants lang. Ayan, kasi kampanya, kaya kailangan ng pondo, ayan, pambili ng boto indirectly. Patay tayo dyan. Through ayuda. Ay, nako. Sige na. Ayoko na nga. Sige, Lakay Christmas. Oo nga pala. Sige. Chill tayo. Mahirap kasi nababalugoong dito. Nagiinit pala yung ulo ng mga balagoong. Si Tonya, mainit ang ulo kanina. Wala kayong pagiging balagoong. Sabi ni Presidente, kasi binabanggit mo rin yung holiday. Sabi ni Presidente, hindi rin naman siya kasama dyan sa holiday, sa bakasyon. Okay, damay-damay tayo. Gano'n na. Pero ngayon ba uwi niya ng Ilocos?
Hindi pala kahit Hindi bukas pa. ang sinabi niya, oo. Pag Christmas Eve daw, ang tradisyon nila ay sa Malacanang lang sila. Tapos sa araw ng Pasko, aakyat sila ayan sa Baguio at sa Ilocos Norte. Tapos babalik din kaagad sa Malacanang. Wala ba dyan sa Malacanang, di ba sabi ni Secretary Cesar Chavez, open sa public, pwede ang pumila magmano sa presidente, hingin aginaldo? Tapos na, kagabi lang. Tapos na ba? Tapos na. Bira naman, Madaling araw na lang. Ayan. Kagabi naman. Ikaw kasi lakay, pahuli-huli ka eh. Hindi man lang natin natikman yung puto bongbong. Oo Yan, nga. Sayang. Sige May nga. next year pa naman. Next year ulit. Next year. Ayan. Okay. Sige, so sa Malacanang ang presidente ngayon na? Oo, Lakay. Ayan, sa Malacanang lang. Sino mga bisita? Baka yung economic managers nga ulit. Lakay. Ganun ba? Baka sila ulit, oo. Dapat tama, magtrabaho sila kailangan mapirmahan yung budget for 2025. Magkano ulit, Miss Let? 6 trillion ba? Yung Nakahigit 6 trillion. 6 trillion? 6.352 trillion. 6.352 trillion. Ayan. Oo. Kapag ganyan naman Lakay, hindi na yan nababago. Kumbaga yung mga appropriations na lang allocation. Pero yung kabuuan, yun na yan eh. Kung ano yung sinumite sa Kongreso. Hirap bilangin yan. Ano? Okay, maraming salamat Miss Let. Merry Christmas! Merry Christmas! Balik sa inyo Lakay at Sister L. Maraming salamat Let Narciso mula sa Malacanang at para sa mga taga Davao Republic, ayan, maayong buntag at Merry Christmas doon. Merry Christmas! Ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Dami ka talagang fans sa Sister L. Bakit? Sino yan? Si Sister L araw-araw yata gumaganda. Ayan. Ay, salamat. Wala akong pamasko sa'yo, ha? Ganda raw yung cool lang daw yung ha? Oh, chill lang tayo, holiday. Yung attire mo ngayon. Pabagets to Lakay. Tama ka pa rin Manding pati yung mukhang malaking bonus tsaka 13 man ito tsaka mga racket nito ha? Sino? Paiba-iba yung diamante sa kanyang puso. Ano ba yun? Ayan, dati, ako pala yun. Dati maliit, ngayon malaki na ha? Ilang carats yan? Wala, Lakay, nakatago. Nilagay ko sa panty. Joke. Ano ba? Pasko. Sa tenga mo ilagay yan, wag sa pusod. Sige, ayaw ni Edniel lang ganyan. Pero ito sige. na muna Lakay. Mamaya na po yung mga gusto magpa-greet Lakay kasi may mga nagbo-birthday pala. Bukas ka birthday daw ni Sino? Jesus Christ. Itong Sino? si Jess Guevara. Sabi niya, please greet me. Birthday ko bukas, Jesus Guevara. Ayan. Happy birthday sa'yo. Ito rin. Ayan, happy birthday din at Merry Christmas kay Miss Liza Villaferte Springgale. Important to. Ang ganda ng last name, ha? Springgale. President and owner ng Yellowhead Corporation. Ayun. Tumutulong daw sa mga taga-NBI ba? Good morning, Miss Liza Villaferte Springgale. Ayan. Merry Christmas, Ninong Jimmy Santiago, ha? Kumusta yung mga borders natin dyan? Hi, si Director. Good morning po. Sino mga borders dyan sa sino mga nakulong sa NBI? Sino pa bang nandyan ngayon? Si sa kulto? Si Kibuloy? Hindi, yung isa. Sinong kulto? Yung nauna dun sa... wala na. Matagal na yata. Si Aguila. Matagal na yata wala nandun pa, nandyan pa ba? Nandun pa si Aguila sa sa NBI. Talaga? Ang tagal-tagal na niya nandun Lakay. At saka yung kapatid ni Sheila Guo na hindi naman niya kapatid. Ayan. Si ano pangalan nun? Sheila Guo. Ayan. Si Sheila. Si Alice yung ate. Pero hindi pa na magkapatid dyan eh. Ayan.
Kunyari Magkapatid lang daw lakay sa ano? Ano ba Hindi, sinabanggit niya? nung binago yung pangalan, napunta dito sa Pilipinas, binago yung pangalan. Ayan, ginawang Go para kunyari magkapatid sila. Magkapatid sila. Yun ba yun? Actually, lakay nakakalito na yung story ng buhay nila Ganyan talaga pagka-spy. Ayon sa pinakahuling. Ayan. Ganun ba? Ha? Ayon sa pinakahuling AC Nielsen Survey, number 1 tayo sa buong Mega Manila. Number 1 ang DZRH. Damdamin. Lakay kantar yata tayo. Kantar tsaka Nielsen. Nielsen ba? Hindi ko pa nakikita yung latest Yung survey pati sa sa cable ito yung sa RH TV natin, lakay. Hindi ko pa nababasa lahat ng sinend sa akin TV, teleradyo lang tayo, tinatalo natin yung mga Anong ibig sabihin yan? Maraming tayong commercial. Grabe ka, lakay. Manong Chabi, tayo yung mga political ads ng mga ibang politiko to, pinakyaw mo na lahat, Ayan. Pag hindi pa naging senador to, ewan ko na lang, Ewan ko na lang talaga sa inyo. Pero puntahan nga muna natin, lakay, report ni Edniel. Mga pasaherong dumagsa sa BFCT Marikina mula kahapon, wala daw masakyang bus pauwi sa probinsya, lakay. Naku, kawawan. BFCT, ano ba yan? Parang PITX ba yan? Alamin natin, lakay, medyo hindi ako sounds family sa akin. Bago yan, bago. BFCT Marikina. Pero ang malungkot dito, lakay, kung mula kahapon wala silang masakyan, ilang oras na silang naghihintay? Siguro maghintay sila hanggang 26. Ayan, pagka 26, wala nang bibiyahe. Ayan. Nakakalungkot, lakay. Ito yung mga chance passenger, Sister L. Ito yung mga hindi nakapag-book ng ticket ahead of time. Alamin natin ang sitwasyon dyan. Nandyan ang ating kasamahan na si RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, mahigit isang araw nang nga yung mga pasaherong dumagsa rito sa BFCT Terminal sa lungsod ng Marikina. Wala kasing masakyang bus pa uwi sa Mindoro at Panay Island dahil sa umano'y delay ng dating ng mga barko sa Batangas Port. Marami sa mga narito susubok sanang magpasko sa Antique, Iloilo at mga probinsya sa Mindoro. Pero bisperas na ngayon ng Pasko, dito pa rin sila natutulog mula kagabi. Dito sila sa mga pagkuhan, umaasang may darating na mga bus para dami sila makauwi. Kausap natin lang kayo mga apektado, yung iba sa kanila uuwi na lang doon sa mga tinutuluyan nila dito sa Metro Manila kaysa sumugal ba na magpasko sa daanan. Pero yung ilan naman, dumiskarte na, kumontrata ng mga 10-wheeler para ikarga yung kanilang mga dalang gamit o mga kargo habang sila naman na mismong pasahero ay magpapaiwan dito. Tama kalakay, hanggang December 26. Dahil December 26 na yung posibleng dating ng mga susunod na bus. Pakinggan natin ilan sa ating mga nakapanayam. Balik muna ng bahay. Saan ka nakatira, sir? Sa Luzon, Quezon City. QC. Bakit kailan daw ang biyahe dito ulit? Nagre-resume daw sir ang biyahe nila dito sa 26. 26 pa. Stranded daw sila? Stranded daw yung mga pasahero na una sa Batangas. Cargo? Antique. Kapis. May kapis kami, may Antique. Cargo lang yan. Yung mga pasahero iwan dito? Pasahero lang. Magkano naman yung ganyan pag rento sa inyo? Conforme naman sa usapan. Bahala na sa usapan. Kasi namin minamahalan sila, gawa ng stranded na sila. Matay sa mga impormasyong nakuha natin sa mga trucking company, ating kausap ayaw lamang humarap sa camera. Inuuna daw lakay at Sister L sa mga pantalan, partikular doon sa Batangas, yung mga pribadong motorista, yung mga may dalang sariling sasakyan. Kaya tuloy yung mga commuter, biyahe ng mga bus, nababalam kahit itong mga biyahe ng mga cargo vehicle. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para si DZRH lakay. Itong anong tawag mo, BF City Terminal ba yan? BFCT lakay. Ito yung nasunog lakay last year, kung matatandaan nyo, may nasunog dito na truck, may kargang paputok. Ito yung terminal na yon. Ito ay bagsakan nito lakay, kalahati nito bagsakan, palengke ba? May katiwa rin dito, pero yung kalahati ay terminal lakay. Ito ay mula pa doon sa panahon ni late Mayor at Bayani Fernando. Chairman, Bayani Fernando. Saan banda ito? Diyan pa sa may, ang tawag ito? Yung may mall? Diyan sa may malapit sa pagitan ng Loyola at saka SM?
Oo, lakay, harap ito ng SM Marikina, tatawid ng Marcos Highway, tapos dito yan sa ilalim, lakay. Katabi lang din ito ng ilog ng Marikina. Ito ay sasakyan, lakay, ng mga pauwi ng Mindoro at Panay Island. Dito sila nagpupunta. Yung iba dito, trans-passenger, pero actually may online booking na rin yung mga ito, yung mga iba rito. In fact, kaya nga sila pumunta pa kahapon kasi naka-schedule sana sila na bumiyahe mula pa kahapon araw ng Lunes. Pero ngayon, bisperas na ng Pasko, wala pa rin dumarating na bus. Ayun, ba't hindi sila pumunta ng PITX? Wala bang biyaheng papuntang Capiz, Mindoro dyan sa dyan sa PITX? Ba't dyan sila sa BF City? Hindi ko lang alam, lakay, kung meron sa PITX, pero marahil yung mga nandito kasi, lakay, gaya nakausap ko kanina, taga Quezon City ba? Malapit. Malapit sila dito, mga taga Metro East talaga sila. Hindi na talaga sila sumasakay sa halip na magpunta doon sa PITX. So, ibig sabihin, Lakay at Edniel, itong nangyari sa Batangas Port, note nitong mga simula nung Friday na nasa 25,000 ang dagsa ng tao, ay naapektuhan din yung mga pasahero din talaga, kahit dyan sa BF City, hindi lang sa PITX. Correct, tama ka, Sister El. Actually, di ba nagkaroon na tayo ng bagyong Romina nitong linggo. Hindi naman nagtigil ng biyahe yung Philippine Coast Guard sa mga barko. Sadyang napakarami lang daw talagang mga dumagsa doon sa mga pagpalan. At yung mga barko na nagkakarga ng mga sasakyan, inuuna o ginagawang priority yung private motorists, yung mga may dalang sasakyan. Yan ang sinasabi ng mga tracking company na ating nakausap kanina. Ayan. Bakit naman inuuna? Hindi ba pwede yung first come, first serve kung sino ang Yan ang dapat linawin. At ito nga, nakikita naman natin dito sa terminal na yung iba talagang higit isang araw na dito nag-i-stay sa pag-asa na kahit pa paano may dumating man lang na bus. At least yung kanilang cargo, yung iba nauna na, isinakay na nila doon sa truck at sila rito nag-aantay. Dahil siyempre yung kanilang mga mahal sa buhay, nandun sa mga probinsya, ang siste, aaring isa pa yung Pasko o Noche Buena o hindi man sa terminal, dito na sa mga daanan, sa biyahe sila pag-step na Christmas Day. Edniel, last na lang, may nakausap ka ba? Ito bang mga nakausap mo ay may ticket talaga sila, nakabook sila? Ang problema, walang sasakyan. Tuloy-tuloy yung pag-disburse ng ticket. Pero yung iba dyan, Sister L, ay may online booking din kasi ito. Ito ng DFCT. So, ibig sabihin, mayroon na talaga silang schedule mula kahapon. Kaya kamot-ulo talaga dahil hindi dumating yung kanilang mga bus. Hindi mo rin sila masisi na, kumbaga, hindi man lang sila nagtagtingin online. Dahil meron din talagang online booking. Sadyang yung delay sa biyahe ng mga bus ang problema itong mga paserong pauwi sa mga probinsya. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Ayan, maraming salamat, Edniel Parosa mula sa BF City. Bayani Fernando City Terminal. binigyan mo na ng meaning no? Terminal Ayan. Inahanap ko nga yung meaning ng terminal na yan, Lakay. BF City lang talaga. Bayani Fernando yan. Bayani Fernando ba talaga? Oo, yan. Name after the late Bayani Mayor and Fernando. MMDA Chairman Bayani Fernando. Pero alam mo, Lakay, siguro dapat ma-compensate din yung mga kababayan natin na nag-book ng ticket dyan na ahead of time naman pala mayroong ticket pero wala silang nasakyan. Hindi sila on time na yung ine-expect nila na time na pag-alis hindi sila nakaalis. So hindi pala guarantee yung may ticket ka na, may booking ka na, makakasakay ka na. Kaya ang gagawin ng mga pasero doon, yung mga in-interview ni Edniel, ayan, I'll be home for New Year. Doon na sila mag-Christmas sa BF City. Malabo na sila makapag-Christmas sa kanilang mga lugar. So, most of them, Lakay, for sure, New Year na nga celebrate sa probinsya. Sige, si Giselle. Punta naman natin si Giselle. PITX ba? Ayan, may sinasabi dun sa report kay Dos Pordos kanina. Kay Tunying, na-break na yung record, yung dami na mga pasahero. Yung record high, Lakay. Kasi napakatindi talaga daw ng mga pasaherong dumagsa dyan sa may PITX. Siguro dapat
ano rin, ewan ko lang kung sino dapat magplano nito, Giselle. Katulad doon sa Marikina, ayan, di ba? Dapat dagdagan ng ganyan, yung PITX, meron dito sa South, meron doon sa East, ayan, sa Marikina, at sana meron din sa North. Sa North, para hindi sila overcrowded sa PITX. Nabubulunan Yes, nabubulunan yung ating itong PITX, masyado ng maraming pasahero dito. Ang majority kasi dito, Lakay, yung babiyahing Bicol, pero hindi naman yung iba pupunta ng Bicol, tatawid dagat sila ng Visayas. So parang naging gateway lang yung Bicol papunta sa kanilang mga lugar. Correct. Kaso Lakay, buti nga yung Lakay kahit papano, yung problema dito sa may area ng Lupi, dyan sa may Camarines Sur, yung sa Rolando Andaya Highway, medyo ano na Lakay, kahit papano bumilis-bilis na, lumuwag na ang kalsada dyan, matapos ngang masira, diba? Pero ang problema naman ngayon Lakay, yung mga pabalik medyo naaantala daw dahil mukhang yung daanan Lakay, may mga pasaway na motorista na hindi naman pwedeng mag-U-turn, nag-U-turn. So, ang nangyayari, nagkukos ng traffic. Huliin. Oo, mga pasaway kasi. Pero si Giselle Lakay nandyan sa may naiya dahil mga pasahero daw po sa Ninoy Aquino International Airport. Record high na ilang biyahero problemado dahil natenga ang kanilang mga kaanak sa Batangas Port, Lakay. Talagang Lakay, domino effect Ang detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, ngayong bisperas ng Pasko, wala pa rin puknat ang pagdating ng mga pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport. Na itala yung record high na 161,000 pasahero sa paliparan. Sa loob lang yan ng isang araw, mas mataas sa pagtaya ngayong Christmas Exodus. Mahigit 81,000 sa mga ito yung pawang domestic travelers. Ayon sa pamunuan ng Manila International Airport Authority, mas maraming pasahero ngayong Kapaskuhan kumpara noong nakalipas na taon. Marami pa rin tayong mga kababayan ang umahabol pa uwi sa probinsya, kagaya ng pamilya ni Ate Angel na magpapasko raw sa Boracay. Kaya lamang yung problema, yung 3 daw nilang kaanak abay na balaho sa Batangas Port at ang biyahe 24 umanong delay. Pakinggan natin yung bahagi ng ating panayam. Papunta kami ng Boracay ngayon kasi family bonding. Ayun, kaya kami 24 nag-decide kasi ngayon na talaga nakumpleto yung family kasi kahapon may mga work pa. Yung iba naming family nagbabarko nga lang kaso na-delay sila dun sa may Batangas Port. Inirereklamo ngayon ng mga pasahero sa nasabing daungan yung kawalan umano ng sistema. Kaya siksikan at tulakan yung mga biyahero papasok ng pantalan. Sinabi ni Batangas Port Manager Joselito Sino Cruz na karamihan sa mga biyahe, yung fully book na, partikular yung malalayong biyahe kagaya ng Parumblon at Katiklan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH Lakay. Under ba ito ng DOTR o yung PPA? Sino dapat ang mga siwa dyan? Sa bagay PPA, under din yata ng DOTR, ano ha? Yes, Lakay, PPA itong Batangas Port Lakay. Asan si Jason, pangalan nun yung... Hindi. Ang PITX Lakay, si Jason. Si GMJ Santiago, siya ang sa PPA. Jason... Hindi, si Jason PITX. Jason, apelyado ni Jason? Jason Salvador. Si PPA. Si GMJ Santiago Lakay. J. Santiago? Yes. Na-interview natin siya kahapon Lakay. Si J. Santiago? Yes, actually siya yung nagsabi. Di ba ito yung maraming sports cars na yung parking niya parang Hindi ko alam Lakay, ikaw talaga. Pero nabanggit niya talaga yung kahapon Lakay. Ang problema daw talaga diyan na matagal na nilang isinusulong yung online ticketing service na dapat talaga na daw. Kaso nga online na. Tapos walang barko. Ayun, ang kulang problema. Daw ng barko. Parang walang power ang PPA na magdagdag ng barko. Pero sila ay umihirit na sana daw ay madagdagan dahil 50 na barko ang bumabiyahe Lakay araw-araw. Pero yung 25 passengers na influx araw-araw ay hindi nila kayang i-accommodate. Kung si Alco ang nandiyan sa PPA, hindi magkahaganyan. J. Santiago na palang nasa PPA. Na siya Lakay matagal-tagal na nasa... Alcusi, parang ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayan. Mukhang ibang pinagkakabala ng J. Santiago, ha?
Yan, gawa na ba yung ano niya, yung showroom niya doon sa Ay, pero lakay kanina, nakausap natin ang port manager ng Batangas sa 2x2 at sinabi niya na bumaba na sa 20,000 at medyo lumuwag na ang Batangas port. So, ine-expect daw nila na by tomorrow ay halos wala na din daw dahil nga na-accommodate na or lagpas na yung dagsa ng mga pasahero. Sabi niya. Siyempre, 25 talaga luluwag talaga. Kasi ngayong araw na lakay, 24 na, diba? Yeah. Hi, Aling Pelising. Giselle, maraming salamat. Maraming salamat, Dalagang Bukid. Merry Christmas. May nagpapabati sa iyo rito. Ayan. Dumadaming fast itong si Dalagang Bukid. Dalagang Bukid ha? Ayan. Kasi ikaw ba naman daw, bigyan mo ng titulong Dalagang Bukid. Thank you, Mare. Di na nag-extra. Uy, balik ka. Asan ka na? Ala na. Iniwan na tayo. Sige, doon tayo kay Manang Milky. Nangiiwan sa ere. Charot. Ito, Kamara de Representantes. Iimbestigahan ang pag-aantala ng 200 power transmission projects ng NGCP. Milky Rigunan, please come in. Lakay at Sister L, iimbestigahan ng Kamara ang delayed na implementasyon ng 200 electricity transmission projects na makatutulong sana para maibsan ang inaasang epekto ng mga kalamidad gaya ng mga bagyong pagsapit ng 2025. Resulta ito ng hearing ng House Committee on Legislative Franchises na pinamumunuan ni Parañaque City Representative Gus Tambunting at dinaluhan na mga kinatawan ng National Grid Corporation of the Philippines, ang Department of Energy at ang Energy Regulatory Commission. Sabi ni Tambunting, gustong tiyakin ng Kamara na ang bibigyan nito ng prangkisa ay nakandang magbigay ng nararapat na serbisyo. Ay kay Tambunting, mahalagang masilip ng komite ang pagkaantala sa mga power transmission project para ngayon pa lang mapaghandaan na ang matindang banta naman ng El Nino. Sa panig ni House Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez, dapat nagsumite ang DOE at ang ERC ng listahan na maaprobadong transmission infrastructure projects, ang timeline ng implementasyon, mga delayed projects, petsa ng pagtatapos at ang iba pang mahalagang impormasyon. Una rito, pinatawan na ng ERC ang NGCP ng 15.8 million pesos na multa dahil sa 34 na unjustified delays at sa kabuang 37 na mga proyekto nito. Bago ko magpaalam lakay, Sister L, maligayang Pasko sa inyong dalawa. Ayan. Merry Christmas, Manang Milks. Merry Christmas. Merry Christmas sa lakay at Sister L at sa lahat ng ating mga listeners at mga viewers sa iba't ibang panig man ng mundo. Ako si Nyo Creguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninang Milky Rigunan. Samantala, sandali lamang het at meron pang report ni Raymond, malusog. Aba. Sino yung malusog? Malusog na Pasko. Akala ko. Panalangin. Sino yung malusog? Malusog na Pasko, panalangin ni Senator Bongo Sabahut Pamilyang Pilipino. Meron bang payat na Pasko? Healthy. Ang ibig sabihin niyan lakay, healthy. Yes. Alam naman natin yan, Mr. Malasakit yan. Ayan. Ang malusog na Pasko siguro si Senator Bato. Ayan. Malusog yan. Ayan. Alamin natin ang report mula kay Aris number 28. Ayan, kumusta ang malasakit? Oy, good morning nga pala ha. Kay Kuyang Dr. Michael Perez. Ayan, Merry Christmas sa Kuyang Mike ha. Ayan, bayad na ba yung ospital ninyo? Ayan, nagbayad na ba ang PhilHealth? Ayan. At good morning kay Kuyang Freddy Martinez. Ay Kuyang Freddy Martinez from Tumawini, ha? Aba, nandiyan ka ba sa labi? Pumasok ka, Kuyang, ha? Ayan. Lakay ang PhilHealth, dapat magbayad na doon sa mga ospital na hindi pa nabayaran. Kasi alam mo kung bakit, Lakay? Hindi maganda pag nagsisimula ang taon na may utang. Ay, sinabi mo yan, ha? At sabi ko nga, titignan ko itong daang milyon pa kayong utang nung PhilHealth sa ibang ospital. Ayan, mapa-private, government. Oo. Asan na yung... meron ka ba dyang datos? Ayan, merong binigyan ng ating bubit, Sister L, ha? Ayan, sabi na ating bubit sa Department of Health,
ang mga hindi pa nababayarang daang milyong kaya. Eto ha, ayan na. Saan yan? Saan hospital? Sample. Ayan, sandali lang mga Raymond, ha? Nasaan na yun? Sabi nga rin, ingat daw sa mga scammer ngayong holiday, ha? Ayan, tingnan mo mabuti, baka mamaya, ayan, Bicol Medical Center, Sister L. Oo, sa Bicol. 533,211,621.62 pesos. Napakalaki pa. Per record as of November 30, 2024. Ayan, oo. Pagkatao, 533 million, ha? Asan pa ba yung isa, ha? Ayan, meron pa ritong asan na yung eto pa, ha? Tupi. Ayan, sino ba yung tupi na controversial yan sa Department of Health na ano, ha? But controversial yan, ha? Tupi na yan. Ayan. Siguro Christopher pangalan niya. Ganun ba yun? Palagay ko nga. Ayan. Di ba? Marami bang dalambag? Ikaw talaga. Kung ano sinasabi mo, magpapasko, ha? Sige na nga. Sige, tama na nga. Tama na muna, Christmas. Report muna kay Raymond. Report muna. Punta muna natin na update mula sa Senado. Nandiyan yata sa'yo lakay yung lead wala sa akin. Ayun nga. Malusog na Pasko. Panalangin ni Senator Bongo sa bawat pamilyang Pilipino. Ayan. Itong Senator Bongo, binawasan din kanyang pondo sa malasakit, ha? Talagang mahirap talaga Senator Bongo, ano, ha? Weather talaga, sir. Ayan. Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, pinaalalahanan ni Senador Christopher Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Health ang ating mga kababayan na dapat ay alagaan ang kalusugan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Dahil aminado si Go na ngayong Pasko, napakaraming mga pagtitipon-tipon at kabi-kabilaan ang handaan, pero hindi dapat maisantabi ang pag-aalaga sa ating kalusugan. Sa kabila nito, nagpaalala ang senador na kung sakali magkaproblema sa kalusugan ay merong matatakbuhan ng ating mga kababayan. Kasama na rito yung kanyang mga malasakit centers, yung super health centers at ganoon din yung mga regional specialty hospitals sa mga lalawigan. Payo ng senador, huwag magkatubiling lumapit sa mga ito para sila ay matulungan. Ganoon din dun sa paalala o ito'y kalinsunod doon sa paalala naman ng Department of Health na iwasan ang tinatawag na holiday heart syndrome ngayong panahon ng Pasko at Bagong Taon. Ito yung pag-iwas doon sa 3 M na mga pagkain. Ito yung mga maaalat, matataba at matatamis. Nagpasalamat naman Mayor at Elaine si Senator Bongo dahil doon sa pinakauling survey ng Pulse Asia, siya ay nasa pangatlong pwesto. Ito si RH28 Raymond at Paas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Senator Bongo. Raymond at Paas. Ayan, iba rin Senator Bongo talaga, ha? Alam po niyo, sa dami ng mga natulungan kasi niyo ng Duterte administration, Sister Ella, maraming nagmamahal dito kay Senator Bongo. Pero sandali lamang, Senator Bongo, ha? Ayan, pwede bang matulungan yung mga ihi ng ihi? Ayan, uhawin, ayan, pumapayat at laging gutom dahil may problema sa blood sugar. Ayan, di ba? Kaya yung pong nakaranas ng ganyan, ingat po tayo mga kuya, mga ating mga lolo, mga lolo, dahil maaring diabetes na po yan, ha? Baka pumawi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. At syempre para makaiwas ng sakit, exercise, mga kuya, mga seniors, ha? Lakad-lakad, ayan. Pero huwag na mga lakad ng lakad na hindi nyo alam kung saan pa uwi. Ayan. Iba na yung lakay. May mga seniors kasi. Ibang usapan na yun. May mga seniors na Sister El, yung medyo makalimutin na. Makakalimutin na konti. May Alzheimer's. Ayan. Lakad ng lakad. Di na alam kung saan pa uwi sa kanila. Yung lakay medyo iba na yun. Dapat binabantayan na yun ng mga kamag-anak. Katulad ng pinapanawagan natin dito na hindi na malaman kung nasaan siya. Ayan. Ito ba yung tita ni Tina? Siya ba yun? Ayan, parang,
Pero anyway, para makaiwas po ng sakit, exercise po, ha? Hindi man kailangan ni magbuhat ng mabibigat, ha? Ayan, yung barbell na gawa sa semento ng nido, ayan. Bakit ka nagbabanggit ng brand? Buhay pa ba yun ganun ngayon? Ba yun? Ganun yung una kong barbell kasi gawa sa nido. Semento. Oy, pero wag pilitin yung mabigat na masyado, ha? Tama yan. At pwede rin samahan ng Cogent DB Plus araw-araw yan. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar natin, makuya, mga ateng. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs, in one capsule, abay sa aming naninong Professor Boy Benesa, mas malakas ang laban mo parang Jomay, ha? Ayan, ang Cogent DB Plus, yan po ay mabibili sa Mercury Drug, Watsons. Oy, kayo mga sa Mercury at Watsons, ha? Ayan, hindi na kailangan yung booklet ni Lolo at Lola para pagbenta, para makapag-avail ng 20% discount. At available din online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala po ng Cogent DB Plus, ito po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, Lakay, batiin natin, nanonood pala sa atin. Sino? Ang Malabon PNP, batiin daw natin si Police Colonel J. Baybayan. Nakatutok sila sa atin. Ay, magandang umaga po sa mga taga Malabon PNP. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Mabuhay ang ating mga kapulisan. At siyempre, batiin din natin, ha? Si Lakan, Kuyang Brigadier General Andre Dizon. Aba, oo, ito sakto. Pagkabanggit mo, bumabati pala sa atin ng Merry Christmas sa DZRH team. Si Police Brigadier General Andre Dizon ng Kasurug Caps dyan po sa Bicol Region. At Lakay, sabi ni Ita, pasensya na, sorry naman. Sabi ni Boss Jomay, nanonood sa atin, Lakay, ang Boss Jomay. Ninong, Merry Christmas. Dama, Lakay, DZRH is number 1 in both Mega and Metro Manila in latest Kantar Media Quarter 3 survey. Tayo ay number 1. Ano sabi? Ayon sa pinakahuling AC Nielsen survey, number 1 tayo sa buong Mega Manila. Number 1 ang DZRH. Ito Lakay ay Quarter 3 survey ng Kantar at tayo ay number 1 sa Metro and Mega Manila. Ayan. Yan ang salamat po ng marami. Kaya mga commercial stations po, mahabigan ni yan tinatawag naming good problem. Yes, ayan, good problem kahit minsan. Ito pa ba? Kaya pasensya na po kung mas maraming commercial kaysa mga sinasabi namin. Ay, pero hello kay Sir Aman Tosino. Mamamas ko daw sa atin. Oo nga pala, may pinapabati pala si Kuyang Aman yung mga newly elected officers ng Jose P. Laurel Lat. Sandali lang mga Kuyang Ama na Tosino at Naku, ito Lakay, meron tayong flash report. Pero ano po, mahabigan ang mainam din po pagka kami po ang number 1 pagka ganitong Christmas season. Di ba? Note Professor Robert Tapua, ha? Matas ang PB bonus at 30. Flash Report. Flash Report! Tayo mo yata mag-agree. Siyempre Lakay pagka pumasok na. Samantala ito Lakay, medyo hindi magandang balita kaya sa mga motorista natin. Ingat-ingat tayo. 2 sasakyan po nagsalpukan dyan sa La Union. Meron bang casualty? RH41, Romy Gonzales. Romy. Nagsalpukan ang 2 sasakyan sa highway yan sa area ng Rosario, La Union ngayong umaga. Magilid ang isang Toyota Race na may sakay na pamilyang paakyat ng Baguio City habang ang puting van naman ay pababa mula sa Baguio. May ilang pasahero ang 2 sasakyan ang nasaktan at nasugatan dahil sa banggahan. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang paghihintay sa mga pulis at ambulansya para dumating sa lugar upang asikasuhin yung mga pasahero ng 2 nagsalpukang sasakyan. Ngayong araw na kasi ay talaga namang napakaraming mga sasakyan galing niya halos dyan sa Metro Manila ang umaakyat at bumababa sa Baguio City kung kaya't napaka-delikado ang matuloy ng pagpapatakbo ng kanilang mga sakyan lalo na
sa mga kurbadang bahagi ng mga lansangan dito. Kaugnay nito ay ipaparat natin kung saan dinala yung mga nasaktan, kung meron mga grabe. Pagbalik natin sa ere habang pinaparat natin itong nangyaring salpukan ng dalawang sasakyan dyan sa may Rosario, La Union. It was the RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzalez. Sana po'y walang namatayan. Flash Report. Flash Report! Kaya ingat-ingat po sa biyahe, huwag nagmamadali. Oy, Merry Christmas din kay Ninong Adora Pleito, ayan. At Ninang Girly Preto, ayan. Buwabati sa mga taga 6th District ng Bulacan. Ay, Merry Christmas! Ayan, labat ang chicharon dyan. Marami na tayo chicharon na lakayo. Oo, yan. Ang sarap. Bumabaha. Ang sarap ihalo sa pinakbot. Alam mo lakay, saktong-sakto naalala mo yung pinadala ditong sukang Ilocos. Ay, oo. Sino nga nagpadala ng nakaibigan mo? Kaibigan mo nagpadala, kinakalimutan mo. Taga Paway. Ayan. Alam mo lakay, nasira ang ano ko. Diet mo. Masarap, tapos ayan. May kanin pa. Diba, nagkakamay-kamay pa. Andiyan pa rin naman ang abs mo. Oras, Sister L. It's 9:35. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DZRH. Merry Christmas, brother. Oras, Sister L. 9:40. Ayan, at oras na para i-announce ko daw, sabi na aking pinisan, ayan, si ang aming president sa Pinili Metro Manila Residents Association, Madam Josie Macalma Ong Lane. Ayan, pakiano sa mga kasin yung Christmas party natin. Hindi na Christmas party, ito tapos na eh. Alam mo kung bakit, Sister L? Bakit? December 29. Bakit sobrang late naman? Yung venue yata kasi hindi available eh. Ayan, okay. At saka namili pa kasi ng maraming paraffol. Ayan, alam mo, aking pinsan na ito, hindi nakirmet ito eh. Ayan. Galanting Ilocano. Ay, Galanting Ilocana. Ilocana, okay. So, yung mga members officers ng Pinili Metro Manila Residents Association, ayan, December 20 na daw ang ating Christmas party at gagawin sa Amore, Portofino, Almanza 2, Las Piñas. Malapit to sa Villar City, kinamanong Paul Canonisado, ha? Ayan, ang milyonaryo ng Pinili, Ilocos Norte. Wow! Merry Christmas! Ayan, maraming paraffol ito, ha? At binabati natin na Merry Christmas si Ma'am Lita Cruz. Ayan, si Brian Kitoriano ng DWWW na nakikinig sa atin. Ayan, hello, good morning! Ang anak tibigan Ilocos Sur. Ayan, parang PITX din sa tabi ng SM Marikina Lakay ang lupa pala yan ni Bayani Fernando yung lugar. Yung kaya BFCT. Pala BFCT. Ayan. Okay. At may itatayong PITX din sa Quezon City Circle. Ganun ba? Okay yan. Saan doon? Ang sigip na ng underground. At binabati natin si Kuyang Freddy Martinez. Asan ka, Kuya Freddy? Akala ko nasa lobby ka, ha? Ayan. Kaya pala lumabas ka? Wala naman. Pinapasok ko para magmano sana sa iyo. Eh. Bakit baliktad? At congratulations muna sa mga newly elected officers ng Jose P. Laurel Lance number 325. Worshipful Master Alexander Onte, Senior Warden Potenciano Natanawan, at Senior Warden, Senior Warden ko yung Ermi, ha? Ermi Tambalong. Ayan, ang galing nito si Kuyang Ermi Tambalong, ha? Ayan, Kuyang Doka Mike Perez, good morning. Judge Boyet Mapili,
At paring Vic De Leon Lima, ayan, abay sabi ni paring Vicky, magpapariban daw siya ngayong Pasko. Yun ang tatayaan ko sa loto. Ayan, pag nagpariban ang Sir Vic. Ayan, Kuyang Doming Diasis, paring Manding, ayan, Buddy Vargas, pakibati rin ng happy birthday ako. Ayan, 57th birthday ko today. Aba, ganun ba? Wow, happy si birthday. Buddy Vargas, alaba tayo dyan. Eugene Cruz, Merry Christmas. At si Noble Hill Barcarse, Merry Christmas, Noble Hill. Ayan. Ito yung kuyang naming walang magawa sa buhay. Alam mong ginagawa niya? Anong ginagawa? Sumasali ng marathon sa New York, Ay, sa talaga? Berlin, Sobrang bored sa naman Japan. niya. Walang magawa sa buhay. Pero kita mo naman healthy. Ayan. Sandali lamang Philippine Coast Guard. Daming bayan. Sandali lamang Admiral Arman Balilo. Ayan. Hindi siya lakay. Hindi ba? Iba. Ikaw talaga. Outdated na. Retired na nga pala si Arman Balilo. Sir Arman Balilo. Sandali lang po. si Commodore pala. Sandali lang Commodore Alger Ricafrante. Ayan. Sana po ay maayos yung mga problema sa ating mga pantalan. Ano po, ha? Oras, Sister L. 9:44. Number Commodore Alger Ricafrante, ha? At marami kaming commercial. Ayan. Hirap para maging number 1. Ayan. Ang hirap maging number 1. Ang daming commercial. Ayan, pero salamat sa lahat ng mga tumatangkili kahit maraming commercial. Maraming salamat po sa iyong pagtitiwala po sa amin. Thank you. Siyempre po, nasa inyo po ang aming suporta. Ayan. Commodore Alger Ricafrante ng Coast Guard, sir. Magandang umaga po, Commodore, and Merry Christmas. Good morning, Commodore. Merry Christmas. Magandang umaga din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig at Merry Christmas din po sa inyo bagamat nandyan kayong sa inyong impilan. Opo. Kasama din namin na nakaantabay para matiyak yung impormasyon na mayahatid natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong passenger season. Si Commodore Ricafrante parang lamang ng 5 paligo kay Admiral Arman Balilo. Ay, grabe ka kay Commodore. Grabe ka. Grabe ka naman kay Sir Armand. Retired na yun kaya retired na. For sure nakikinig yun. Ayan. Anyway, Commodore Ricafrante, sir. So, paano po natin masusolusyonan itong ganitong problema natin sa mga pantalan na kapos ba talaga ang barko natin, sir? Dahil yung iba, may mga booking na, may mga ticket na, pero ang problema po ay walang dumadating na barko sa ating mga pantalan, sir. Traffic. Yan po ang isa din sa tinitingnan ng ating marina at katuwang po ang Philippine Coast Guard para yung turnaround ng mga barko natin mas mapapabilis. Pero depende din po sa sitwasyon ng ating karagatan. In fact, meron tayong isang nabalita kanina na na-delay po yung isang biyahe papuntang Romblon. Isa lang po yung biyahe niyan halos araw-araw. Kaya isa yun sa mga nakita nating problema. Pero ganun pa naman po, yung ating Philippine Coast Guard ay tinutulungan din po natin yung ating mga shipping company na sa oras na dumaong yung kanilang barko ay ma-accommodate agad yung paglabas at yung mga turnaround naman pagpasok ng mga pasahero. Katuwang din po natin yung mga ibang ahensya po sa na namamahala ng pantalan kagaya ng Port Police, maging yung mga PNP Maritime Group at yung PPA mismo na siyang namamahala sa ating mga port. Ma-ensure natin na hindi maantala yung loading and unloading ng mga barko para makaikot kaagad dahil alam naman natin sa ganitong panahon nagsaan talaga yung ating mga babae na gustong umuwi sa kanilang pamilya. Commodore Ricafrante, sir, wala bang programa tayo o wala ba kayong plano na sana pagka ganitong expected ang napakaraming pasahero, ayan, New Year, Christmas, pwede bang i-pull out natin yung mga barko ng Coast Guard doon sa West Philippine Sea at public service muna tayo dito sa mga pantalan? Kasama po yan sa ating tinitingnan at minimungkahi. Subalit ang atin naman pong marina na siya naman pong namamahala sa pag-provide ng mga pangkisa, mga special permit sa ating mga barko na maaring mag-augment doon sa mga area na madami talagang mga pasahero. Nagkataon lang talaga
na pag ganitong mga panahon ay halos lahat ng ating mga port ay punong-puno ng ating mga kababayan na maaaring gustong umuwi sa kanilang mga probinsya. Kaya yung mga augmentation ng mga barko, hindi rin ganun kadami. Nakikita natin lalong-lalo na doon sa mga nautical highways natin, ito talaga yung dinadagsa dahil nga from Luzon, yung ating mga kababayan na gustong umuwi maging sa Mindanao, they take the opportunity na to take the long route instead of mga eroplano dahil ganun din po sa ating mga eroplano ay punuan din po yung mga pasahero at yung at iba natin mga kababayan ay nag-take chance din na kung saan sila mas nakakatipid kahit na medyo malayo yung kanilang biyahe. So ang direktiba naman ng ating sekretary ay pamanatilihin natin na safe at smooth yung daloy. Bagamat may mga nakikita tayong mga pagbagal ng konti, pero nandyan po ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard katuwang ibang ahensya sa ating mga ports para matulungan at may assist yung ating mga kababayan. Kung kaya nga meron nga tayong ini-establish na mga help desk para kung meron sila mga pangailangan sa abot ng ating makakaya ay mabibigyan natin ng kaukulang tulong. Commodore Cafrante, ang Philippine Coast Guard ay naka-heightened alert hanggang January 3 po dahil nga po dito sa inaasahan na po talaga natin ito taon-taon na dagsan ng mga pasahero. Pero kumusta po ang datos na naitatala ng Philippine Coast Guard lalo na po doon sa mga pantalan? May mga insidente pa rin po ba ng mga pasaway na nagiging dahilan po ng mas pagkaantala po ng mga biyahe o ng biyahe ng ating mga pasahero? Yung mga nagdadala po ng mga bawal na matagal na po natin sa kanilang nire-remind na hindi pwedeng dalhin sa mga pantalan. At of course po, gaano na po karami itong influx ng pasahero kumpara po noong nakaraang taon? Kasi ang sinasabi nga po natin dito sa area ng Batangas Port ay record-breaking na daw po yung naitala dyan. Ibig sabihin po ba, mas sumobra pa ito kumpara po doon sa mga nagdaang mga dagsa ng mga pasahero sa mga nakaraang taon? Tama po, hindi lang po sa Batangas. Kasi po sa record natin nationwide, in fact, yung kahapon natin na datos kumpara sa December 23 of 2023 ay meron po tayo nakikitang mahigit 12% na increase ng pasahero. So from 201,000 na pasahero noong December 23, 2023 ay kahapon po nakapagtala po tayo ng 227,177 ng pasahero na kaukulang 12.9% na increase. At atin pong tinitingnan na baka po sa mga susunod na araw at pagdating po ng balikan, ganun pa rin po ang ating experience na meron pong konting pagtaas ng pasahero na magsibalikan sa kanilang mga trabaho. Dahil ito po yung nakikita nating trend simula po nung nag-heighten alert tayo nung December 20 ay mas mataas po siya ng bahagya doon sa record natin last year. Ayun. Nasaan na sir yung parang wala to na rin yung mga barkong MV to go. Ayan na. To stop na ba yan? Nasaan yung mga barkong MV to go Commodore Rica Frente, sir? Ito yung mga... Meron pa rin ba? Meron pa rin po. In fact, sa nabanggit ko rin kanina na may biyahe po sila papuntang, nadaan po sila ng Katiklan, papuntang Romblon. Meron po yung biyahe pero hindi po siya ganun ka-frequent dahil hindi naman din po ganun kadami na yung barko nilang bumabiyahe, particularly dito sa area natin. Di ba pwede sila i-require pagka ganitong sa bagay, ganoon din naman. Pagka ganitong peak season, kumbaga magdagdag ng kanilang barko o kaya biyahe? Opo, kaya lang dahil nga meron din silang ibang siniservisyohan din ng mga lugar na meron din po mga pag-increase din po ng mga pasahero. Kaya kung ano po yung kanilang mga rota, doon na lang po talaga sa mga area na kung saan naubos na yung medyo nagkumonti na yung pasahero na pwede na silang mag-augment. Dahil sa experience din natin dito sa may Batangas area na yung mga barko nila na
hapon pa yung kanyang biyahe papunta sa ibang lugar na pwede pa silang bumiyahe doon sa mga lugar na malapit, ay i-augment po nila ito, lalo na yung mga biyaheng Batangas to Calapan. Yung dahil may mga barko sila na hapon kanya-kanya ng Romblon at Commodore. So, Kanya-kanya po pala silang ruta nga pala, ano, ha? Ayan, tama po. Okay. So, dyan sa pier, sa North Harbor, wala na ba mga stranded dyan na Commodore? O marami pa rin? Wala po dito sa may North Harbor dahil yung mga nakaschedule naman po dyan ay yung kung ano lang yung capacity ng barko at yung mga schedule nila. So meron silang sinusunod na schedule na hindi sila ganun kadikit-dikit. Hindi kagaya dun sa mga nautical highway natin, particularly dito sa may Batangas area na tuloy-tuloy yung biyahe ng barko. Kaya yung mga pasahero ay doon pupunta dahil oras-oras yung may schedule siya oras-oras at minsan nga dahil nga pag ganitong season ay kahit na hindi na masunod yung oras ng kanilang biyahe, basta nandyan na yung barko ay maglo-loading na agad para mas mapapabilis yung transition ng barko. Commodore Rica Fuentes, sir, maraming salamat. Good morning at Merry Christmas. Thank you po. Merry Christmas. Salamat din po at Merry Christmas din po sa inyo. Ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, Commodore Algier Rica Fuentes Balilo. Rica Fuentes lang. Rica Fuentes. Ay, Admiral Arman Balilo, good morning, sir. Nami-miss ka namin. Good morning po. Nami-miss po namin kayo. At happy birthday muna kay Kuyang Christopher Banyas ng Malinaw Lodge number 25. Diyan sa may San Pablo, Laguna. Binabati ni Kuyang Hector. Abay babaha daw ng Emperador Light mamaya. Good morning, Kuyang Berosiful Plasi Chavez. Ayan. Abay, huwag kang mag-alala, Kuyang. Ipapakilala ko sa iyo, ha? At happy birthday din kay... birthday celebrant si Pia Bautista ng Santiago City. Happy birthday, Pia, mula kay Kuyang Barney Hosana. At ganoon din, binabati natin si Eugene Cruz. Oy, Gabi Cruz, kumusta ka na, pare ko, ha? Ayan, at si Kuyang Chester Gans ng NBI. Parang kilala to ni Sophia. Ayan. Hindi naman niya daw yung tatay. Ganun ba? Itinakwil. Tinakwil ba? Ayan, sino ba? Oy, Best Zamora, Merry Christmas. At Noble Tom Angeles, Romel Cabanela, ha? Ayan, tumatag ako ng ayuda sa birthday ko sa December 26 ba? Pedro Ipalala move sa Cabanela's Place, ha? Ayan, Merry Christmas, pare koy, ha? Romel ng Suzuki. O nga pala, ha? Ayan, wala bang merger ang Suzuki sa ibang car companies? Kasi ang Nissan at saka Honda nag-merge na Sister L, ha? Kaya lang sabi ng mga Toyota, may gusto ko dyan sa Suzuki Lakay. Ganun ba? Yung parang katulad nung kay Miss Kay. Pero yung bagong labas ngayon, Jimny. Yes. Mabenta yun, ha? Ayan. Merry Christmas sa mga taga Nissan at Toyota. Oy, Mr. Hi, Boss Cesar Lee. Ako binabati ko si Boss Cesar at si Boss Mikey. Hello po. Ayan, o nga pala, ha? Di natin natanong, medyo gray area yung yung pinirmahan ni Secretary Ted Herbosa. Hindi malinaw yung senior citizens lang, Yung mga PWDs parang hindi nabanggit dito. Yung hindi na kailangan ng booklet para maka-avail ng hindi na kailangan, yes. So kasi yung mga senior lakay lagi may bit-bit. Yes, pero mga PWDs hindi nabanggit dito. Kasi sabi naman nila marami daw fake. Oo, lakay baka kailangan mo nang maasikaso yung siguro dapat mo nang matanggal yung mga fake bago maano. At saka ano ba yung mga PWD? Paano kung malabo ang mata? Ayan. Alam ko lakay ikaw, malabo ang mata mo. PWD ba? Pwede ka ba maging mabigyan ng alam ko lakay, PWD ID? Depende sa kung gaano nakataas ang grado mo. Yes, so mayroong specific grade ng mata na makukonsider ka ng PWD. Paano yung mata ni Kuya Freddy Martinez? Ayan.
malabo yan na mata niya. Pero pagka nakita na maganda, lumilinaw. Ay, iba yun, Lakay. Medyo iba ang kondisyon niya. Hindi siya pwedeng maging PWD. Ako na nagsasabi. Pero yun nga, Lakay, mayroon talaga mga specific lang na makukonsider ka na PWD. Depende sa kondisyon ng mata mo. Yung akin, Lakay, hindi ko pa sigurado dahil magkaiba ang grado. At the same time, may astigmatism yung kabila. Yung kabila, wala. So, hindi natin alam. Kaya pala parang naduduling ka kung minsan, ano? Hindi naman, grabe ka naman sa duling. Ano naman na ito? Napakamintas kong Pasko. Naka-contact lenses ako, Lakay. Kaya pala minsan kulay pink yung mata mo, ano? Clear ang contact lenses ko, Lakay. Ikaw naman talaga eh. Yung mga contact lens, yung mga brown blue. Lang yung, may pagka-brown yung mata. Pero brown, hindi naman. May blue, ayan. Ay, hindi yun, Lakay. Yung iba nun talaga, may grade naman. Pero nanawa na ako sa may kulay. Ganun ba? Dapat natural na lang. Pink, red, sore eyes na yan. May sakit na yun sa mata, Lakay. Pero batiin ko ang mga taga-MMDA, particular na itong si Jeff Kobe Castle na laging nanonood sa atin, Lakay. Ito ang MMDA Orense Rescue Base Delta Group. Ayan, na Road Emergency Group sila, Lakay. Hello sa inyo. Batiin natin si Kuyang Germany Kakdaka ng PMS Sandigan 82, ha? Ayan, sa lahat ng mga mista sa PMS Sandigan 82, mga mista, Merry Christmas. Oy, si Ninong General Mel Mabilin, mista, ha? Long time no see, namimiss na kita, ha? At siyempre si Idol Chris Laksa ng Dampa fast food. Ayan. Nag-i-imbit na dyan eh. Ayan. Dito sa Dampa. Naku, patay tayo dyan pag nasobrang ka ng kain ng seafood dyan. Ayan. Kaya lang pag hindi mo kilala yung hindi kasuki dyan eh. Yung bibili mo 1 kilo, bawas na 1/4. Dapat mabantay ng DTI yan. Yung timbangan, Lakay. Kaya nang binabata ni Mr. Idol Chris Laksa ha? Bawal ang madayang timbangan. Oo, bawal mandaray. Tama yung timbangan, kaya lang pagka niluto na bawas na. Kinain na siguro lang. Okay lang yung basta nabusog sila. Ayan, parang si Boy Lakja at si Boy Castoy. Bakit? Boy Kape. Ayan. Meron ba kayo pagka nagdi-deliver ng fried chicken pagdating dun sa kwarto, isa na lang ang paa. Pilay. Napilay yung fried chicken. Tawa ko lang. Isang buong manok pero walang isang pa. Sabi niya, bakit wala tong pa? Natalo sa sabong. Good morning si Kapitan Rex Kayanong. Ha? Yan, kailan ang derby yun na Manong Patrick Antoy at Atong Ang. Uy, issue pala yung si Elon Musk doon sa Amerika, Sister L. Bakit? Yung ang founder ng Tesla. Ayan, siya daw ang magiging acting president pagka naupo na si Donald Trump. Uy, seryoso, grabe naman. Bakit siya ba ang financier? Ayan. Di ba supporter yan na nag-donate ng 1 million per day yata, no? Para sa mga giveaways ni Donald Trump. Kaya pala sinasabi nilang Elon Musk is the real president. Yes. Merely the prime minister or just Donald Trump's multi-billionaire enforcer. Yeah. Parang lang. Parang may kilala akong ganyan din. Ayoko na mag-talk. Sounds family ba? Nako, time out na raw. Iba talaga ang Elon Musk. Lakay, pinag-extra na tayo. Sabi ko. Extra na raw tayo. 8 minutes. Pinapagalitan na tayo ni Tita Malu 8 minutes pa lang overtime pero bago tayo kulang pa ng 2 minutes Hoy, mag-extra ka na. Happy holidays daw sa lahat ng Kamistanika, Sojo Jimenez ng PMA Maringal Class 88. Merry Christmas sa inyo. Happy holidays. Ito po si Sister L, Elaine Apit. Merry Christmas everyone. Stay safe at kumain po tayo ng tama lang at iwasan magpaputo. Kayang Alex Flores ng Toyota Valenzuela, good morning. Attorney William Parada, Merry Christmas. Mga Berthan sa Pasay Travelers Club, Makati City Square and Compass Club, at siyempre ang Manila Travel Square and Compass Club, at siyempre ang mga Berthan natin sa Chidoro,
Makalma Kalaw, that's number 136. Ano kakamakalma mo? Naisip ko nung nagsalita tuloy ako, nalagyan ko din ng makalma. Wala naman pala yun. Okay lang yun. Diba, Kuyang Teddy? Teddy Kalaw. At yan ang kabuo natin palatuntunang damdaming bayan. Aba, 12 hours na lang, Sister L. 12 hours na lang. At Pasko na. Merry Christmas. Oy, Kuyang Rick Marquez. Merry Christmas, Mista. Ha? 13 hours pala, Kay. 13 hours 13 hours and 49 minutes. Okay. Tumawad pa. Bye-bye. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman. Miss May Binauhan. Bye-bye. Stay safe. Ngayong Noche Buena, ayan, eat moderately. Drink responsibly. Drink most responsibly. Yes. At moderately. Ayan, kasama na yun na yung emperador natin, hina-hina lang baka mga sila kayo may magmaoy. Ganun. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Merry Christmas. This time check is brought to you by ACS